Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. So meron dumayo dito sa atin si bro, galing po ito ng Binyan. So ito ay, bro 125 ba ito? Yeah, so Rossi Delta 125 mga bro. Magko-convert lang tayo ng display. Yeah, kasi yung panel nito blackout na oh. Matagal na blackout to bro? Taon na rin. Isang linggo pa lang. So kakabit tayo mga bro ng tie switch na Bumblebee. Version 2 yata ito. Kick and match. Tapos ito yung display na ikakabit natin. Yan mga bros. Hindi na ako gagawa ng video dito ano, kasi mahabang video po ito. Tapos brake master front, ano to, brake fluid. Yan. So abangan nyo na lang mga bro yung video. So gagawa natin to ng malupit. Ito naka-convert na rin naman sa ano mga bro. Naka Honeywell switch na siya. Yan. Halos functional pa naman lahat. Yan, Rossi Delta 125. So convert natin ng tie switch yan. So abangan nyo mamaya mga bro ano, pagkatapos na. Manata muna natin to. Yan mga bro, so update po tayo dito sa Delta 125 na Rossi mga bro. Ito yung ginawa natin. Inabot na tayo ng hapon. Sabi ko naman sa inyo mga bro, yung mga ganitong sit-upan, talagang inabot tayo ng hapon yan kasi nakahinang po lahat yan. Hindi pwedeng hindi pwedeng basta-basta na lang nakakabit. Kaya matagal. Yan, subukan natin. Yan, buhay na. Tapos ang ginawa natin mga bro, saan na ito? Bale sinira ko yung niya, yung stock kasi kinuha ko yung pinaka-terminal niya. Ayan, para hindi tayo magputol ng mga wire, sinira ko yung pinaka-display niya. Ayan, kinuha ko lang yung terminal niya. Okay? So, pakita natin yung pag-susenyo mga bro. So, pag sinusi natin yan, ganito yung mangyayari dyan mga bro. Ayan, tapos kinuha ko yung housing. Ayan. So, siya nga pala mga bro, ito yung kauna-unahang kinabitan natin ng display na Rossi Delta. Pero sa XRM, sa Wave, sa Smash, sa DL, sa Raider, sa Rouser 135, so marami na tayo nakabitan na ganito. Pero dito sa Delta, ito pala yung kauna-unahang kinabitan natin. So doon sa mga naka-Delta, ang pinakamagandang gawin yung mga bro, kunin nyo yung housing nya, ayan o, para yung housing ng switch, yung ignition switch, makuha nyo. Yan. Tapos ito mga bro, nakakalibrate na rin. So pag sinusi nyo, iilaw na agad dyan. So pwede natin palitan yung mga kulay, violet, blue, light green, light blue, tapos solid blue, pula, green. Yan, bahala na yung mayari kung anong gagamitin niya. Hindi natin sa maliwanag na video mga bro. Yan. So yung fuel gauge natin gumagana. Ito po yun sa gilid, yung fuel. Tapos yung orasan, yung trip. Ayan, trip. Pwede nyo makakita kung ilang tinakbo nyo. May trip 1, may KPH yan. So meron naman tayong tutorial nito mga bro sa YouTube kung paano ang mag-calibrate ng mga ganito. So maraming klase yung ganito mga bro, may 13 RPM, may 10,000 RPM. So iba-iba yung pagpapalabas ng calibration nito. Tapos ayun lang. Tapos yung kinabit natin mga bro na ito, yung tie switch. Tapos na rin yan mga bro, yung tie switch na kinabit natin. Hapon na alas 5 na yata mahigit. Subukan natin mga bro paanda rin. Yan. Pag umandar, ayan, umaandar na po yan. Gumagana yung ating RPM. Yan. Yan, functional yung ating RPM, di ba? Tapos, yung tie switch natin, pag inon nyo ng isa, ayan, so dito natin sinabay yung park light na kulay pula na ilaw. Kasabay yung tail light sa likod, mga bro, ayan o. Ganda ng ano nito, LED to eh. Oh. LED, di ba? Hey, ganda, di ba? Tapos, pag pinush nyo pa ng isa, headlight yan mga bro. Yan, high and low na headlight. Okay? So may indicator din tayo. Naka-high. Yan. Diba? So pag naka-high, meron din siya. Yan. Tapos, busina. Gamit tayo ng busina mga bro. Tapos, gamit tayo ng loud horn dito. So pag pinindot natin yan, so loud horn. Hindi mga bro, pagka nakahinang yan, tapos may relay, walang blink ang ilaw niya, no? Tiyan mo. Diba? Pag naka-blink, mini driving. Oh, diba?
So malakas pa rin ang busina kahit naka-mini driving tayo. Kaso sira na yung domino ni bro. Sira na. Tapos signal light. Yan, gumagana yung ating signal light. Kita nyo naman malakas. Yung indicator gumagana. Pati yung sa likod. Yan, gumagana rin. Sa left, yan, gumagana rin. Yung indicator natin gumagana pa rin. At signal light gumagana pa rin. Brake light ganun din mga bro. Yan, brake light gumagana. Ganda ng brake light nito O yan. Tapos yung hazard natin mga bro, sa tie switch. Sa tie switch, pagka nagkabit kayo ng tie switch, kahit walang diode, automatic yun. Pag nakuha nyo yung tamang wiring, pag pinindot nyo yan, automatic na mag-hazard yan bro. Yan. Ganda diba? Tapos passing light. Yan. So yung mayari nito mga bro, maalam din naman sa wiring. Siya na yung magkakabit nito. Yan, siya nga pala, shoutout yun bro. Ginabi na kami. Anong oras kami nag-umpisa? Alas 9 yata, alas 10. Anong oras? Alas 6 na mga bro. Gawa nung naubusan tayo ng shrinkable, wala tayong shrinkable So yung passing, gumagana naman yung mini driving light. Kaso sira na yung domino natin. Ito, wala na rin naman tayong stock na domino dito. Kaya, ayan wala na. Siya na lang yung gumagana. Ayan. Diba? Gumagana naman. So, tapos, ano pa ba? Ngayon, susubukan na lang namin mga bro kasi hindi ko pa binababa to. Susubukan namin kung accurate yung takbo ng speedometer. Pero pag iniikot yung gulong, ay siya nga pala ito mga bro. Yung sensor niya, nasaan na yun? Yung sensor niya mga bro, hindi na namin kinabit. Ayan, ito maganda dito sa Delta. Ito yung stock na sensor na kasama ng... Ito yung sensor, yung magnet kasama ng speedometer. Ngayon, di ba naka-digital din naman tong Delta na ito mga bro, naka-digital siya. Ito yung stock na sensor niya, ayan Ayan. Normally mga bro, yung mga ganito kasi magnet yung ginagamit natin, magnet, di ba? So, buti naman lumapat siya dito. So, mayroon talagang mga motor na plug and play, pwede yung gamitin to kasi sensor lang din naman ang laman nito. May magnet din dito yan. So, minsan pareha sila. Kaya maganda sana. Dito, nagkaigi mga bro, okay yan, nagkaigi sila. Ito, ipapatabi lang natin sa may-ari kasi in case na masira, pwede natin ikabit yan. So, mas napakaganda. Kaya dun sa mga naka-Delta mga bro, pwede kayo magkabit ng ganito. Napakadali lang. Ngayon, susubukan natin. Bro, paikot nga bro ng gulong. Ikutin mo nga yung gulong para makita natin. Di ba? Yan, may 5 na agad, may 6. Ibig sabihin, gumagana. So ngayon, itatry natin kung baka isandaan ang takbo nito. Baka isandaan ang takbo nito mga bro, di natin alam. Susubukan natin. Subukan ko lang kung baba natin bro. Antayin mo ako, angkas ako. Yan mga bro, so try natin. Excited na ito si bro. Angkas muna ako. Kahit dyan lang, malapit. Accurate naman siya. Tandaan lang. Try ko na. Ayan mga bro. Okay, try natin. Huwag ka tingin dito. Wait lang. Yan. Yan mga bro, kung nakita nyo accurate, so hindi na natin kailangan mag-adjust. Yun talagang yan, hindi ko na tayo bro. Ito itigil mo dyan sa may yan sa may kanto. Tigil mo dyan bro, sa may yan. Nakalimutan ko yung ating yan, kung nakita nyo mga bro accurate. So, interesant mo muna bro. May sasabihin lang ako dito. So, nakalimutan ko paano sa inyo mga bro, yung kanyang speed. Yan. Yung gear indicator pala natin, ayan, naka-neutral siya. Ingat mga bro. Ingat mo, baka tumama. Ayan. Neutral. Ayan, primera. Nakita nyo, naka-primera. Segunda. Tercera. Kwarta. So functional din yung ating gear indicator mga bro. Ayan. Ngayon, pagka bumili kayo ng ganito, meron naman siyang manual, hindi naman kayo malilito. Meron naman siyang diagram na nakasama. Kaya wala kayong problema. So pagtatapat-tapatin nyo lang. Maganda pala ng kulay niya
pula. Partner mo na lang sa pula, bro. Oo. Stick, di ba? So yan mga bro, so siguro hanggang dito lang yung video natin kasi meron pa tayong gagawin na RS125 galing sa Taguig, galing pa yun ng Taguig. Okay, so hanggang dito lang. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang hapon, trade safe lagi.